Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan ay itong prediction noon pa. Manghuhula pala itong tatay ni BBM, si Marcos Sr. Prediction niya nung araw pa na ang presidente na bangag, adik, at saka hindi nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay babagsak. Yan. Pero bago yan, pakinggan muna natin, ito yung dahilan magkapabagsak sa kanya sa ngayon. Itong pinakamainit po sa ngayon. Itong pinapalabas na ni Saldico at sobrang paniwala ko na tunay po ito sapagkat ang kanyang Facebook page ay mayroong tinatawag na blue mark, blue check. Pakita ko sa inyo yung blue check. Kaya may blue check. So pakita ko muna yung Facebook page na may blue check na doon kung saan doon ko kinuha ito yung kanyang yung kanyang video, yung pangalawang video niya. So yan, nakita nyo ba yung blue check? Nakita nyo? Yan po yung blue check. So kung ibig sabihin ay authentic, genuine yung kanyang Facebook account. So saos, kundi lang sa sobrang bait ni PBM. Tiyak wala makakaalis sa posibleng kasuhan at mga sangkot medyo mabagal kasi ang aksyon kaya parang siya pa ang nanganganib tuloy. Ay Alan, si BBM po kasi ang culprit yan, yung demonyo sa ating bansa ngayon. Yung pagnanakaw niya. Yan po ang katotohanan. Wala tayong magagawa. So, ngayon, ito po, ipakita ko muna, pakita ko muna ang blue check, na ibig sabihin authentic po yung kanyang Facebook page, na kung saan kukunin ko yung itong second video. So, i-play ko na ngayon yung second video niya. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan, nabantayan nyo. Tingnan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang.
nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Hindi na mga video. Pero laman na sa mga yan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. O yan abangan ang part 3. Sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Okay. Ang ibigay ko naman sa inyo ngayon, kasi grabe ng reaksyon ng bayan ngayon. Yung tagpo na kung saan nagsisimba si BBM at sa kanyang asawa si Lisa na suspetsa na lahat siya yung utak nitong mga ito. At katabi niya si Amy, parang ayaw ni Amy. Oh. Tingnan niyo. Ipakita ko muna ito. Na ibig sabihin, pinapakita ko lang na mismo sa kamag-anak nila ay hindi sila mapaasahan. Yan. Sabi yan. Ang nag-deliver. Diyan. Ito. Papakita ko sa inyo. Tingnan mo, nagsasimbahan, sa loob sila ng simbahan. Si Amy, si Lisa, ang kanan ni Amy si Imelda Marcos. O, tingnan mo. Hindi ko lang i-music tingnan mo si Imelda sa kanan ni Amy. Katabi ni Amy si Lisa Araneta Marcos. Tapos katabi ni Lisa si Lisa, tapos katabi ni Lisa si BBM. Tingnan mo. Parang isnaba ng dating nila Hindi nga siya humawak sa kamay ni Amy. Ngayon, pagkatapos niya makita niyan, ipakita ko sa inyo ngayon yung sinabi ng tatay ni BBM noong panahon pa ito ng hindi pa siya natanggal sa hindi pa siya natanggal sa pagka-presidente sa Pilipinas. So, tingnan nyo. May prediction pa ang tatay ni BBM nung araw pa. Ito sinabi niya, pakinggan nyo. Nakapagtapos ng batas
Kumakalat ngayon sa social media ang nakakakilabot na hula. Isang lumang talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang muling nabuhay. Tila nagbalik mula sa nakaraan at malinaw na inilarawan ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ang problema ng bansa? Nakakahiya ka, pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma, wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict, walang degree, kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayo bahala. Breaking news, mga kababayan, kumakalat ngayon sa social media ang nakakakilabot na hula. Isang lumang talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang muling nabuhay. Tila nagbalik mula sa nakaraan at malinaw na inilarawan ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ang problema ng bansa? Nakakahiya ka, pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma, wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict, walang degree, kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayo bahala. Breaking. Ayan na. Parang manghuhula yung tatay niya. Si Marcos Sr. Anong silbi kung ang presidente ay drug addict at walang degree? Anong silbi ng pagkakaisa kung ang binoto ninyo ay hindi marunong magpatakbo ng pamahalaan? Kung ang tao ay ayaw makipagdebate, ibig sabihin ay walang plataforma. O di ba si BBM ayaw makipagdebate? Natandaan mo noon. Ay, eksakto lahat sinabi ng tatay niya. Ito na ngayon, ang anak niya, nasabi na ng tatay niya nung araw. So ano pang gagawin natin? Edi, it's up to you. Mas maganda pa, sumama na lang tayo bukas. Sunday bukas. Sunday bukas. Makipagtulungan tayo sa Iglesia ni Cristo. Doon na tayo sa Iglesia ni Cristo sa Luneta para masabihan na wala tayong kinakampihang politika. Alam mo naman yung mga grupong kakamping hanggang ngayon hindi sila makamove on. Ayaw nila sumuporta kasi ayaw nila na si Sara ang papalit. Wala tayong magagawa, si Sara ang Vice President. Kahit ako naniniwala na mali pagkahalal sa kanila, pero wala tayong magagawa. On record, sila ang kinikilala ng Vice President. Si BBM ang kinikilalang nanalo pagka-presidente. Kahit ako, ina-argumento ko yun, natalo silang dalawa. But then, we cannot do otherwise. But the best thing to happen, pag mawala na si Bongbong, edi automatic na, si Sara na ilagay ninyo, hindi kaya paano pa niyo pipiliin? Wala namang ibang lehitimong leader. Anyway, total, kung mapalitan siya hanggang 2028 naman, o magbuto-butuhan naman ulit. Talagang walang capability. He is incompetent. Hindi lang incapable, incompetent si BBM. Addict na,
Bahala ka, ipahuli mo ako kung gusto mo. Addict na, ha? Hindi pa nakatapos ng college. At proven na yung kanyang mga decision making sa pagiging presidente ay mali-mali. Akalain mo ba naman bigyan mo ng priority ang lahat ng flood control? Akalain mo ba naman na bigyan mo ng prioridad? Papagawa ka ng kalsada na walang bakal, di maubos talaga yan ng... Pagkatapos after 3 years, gigibain naman ng mga congressmen. At akalain mo pa, papayagan pa ba ninyo yung sistema na ang mga congressmen tsaka senador ibigay nyo ng pagkakataon na magkaroon ng insertion na kanilang proyekto? Kung ganun mangyari, talagang ubusin ang pera natin, mga kababayan ko. Let us leave to the President the determination of actual expenses kung paano gagastahin. Bahala na siya. Yung mga senador tsaka congressmen, dapat tigilan na yan ang mga insertion na yan. At bahala kayo kung sino pong magtutulong sa akin. I am soliciting your help. Ito po yung aking gagamitin GCash. 0917-300-7796. GCash ko kung sino lang tutulong. Magsasampa lang ako ng kaso sa Lunes. May rally pa naman, Lunes, Martes, Merkules. Magsasampa ako ng kaso sa Supreme Court na bawalan na ang insertion. Sa Supreme Court po ako magsampa. For Supreme Court case na bawalan na ang insertion kahit sa second reading. Ayan. Pinost ko po. Ayan lang po. Nasa inyo lang kung tutulong kayo. Kung hindi, maghanap din po ako ng pera. Pang kanyan, pang tustos dyan. I need at least 15,000 pesos. May sampa sa Merkules kasi mag-rally ako sa bukas, Lunes, Martes. So Merkules ko sasampa yan. Ang hingiin ko po sa Supreme Court ay tigilan na po yung insertion para matigil na po yung tinatawag na flood control. Hayaan na lang natin ang presidente ang magprograma na kung anong mga proyekto. Dapat wala na pong mga proyekto mga congressmen. Mali po yan. Pati congressmen at senador, mali po yan. At the only way para matigil yan ay Supreme Court. Yan na po ang tanging paraan. Kasi ayaw naman nila gumawa ng batas na wag na magkaroon ng wag na magkaroon ng power ang mga congressmen na mag-insert. So, ngayon, ganito po yan. Ulitin ko lang. Ang kwento po rito, gusto ko lang mapatunayan sa inyo. Ibalik ko po yung Facebook page ni Facebook page ni Saldico. Ipakita ko sa inyo yung pinost ni Saldico na mga budget na siningit para mapatunayan, makita ninyo ang pruweba, ang resibo. O ito po ayan po ang mga budget. Ayan, nakita nyo ba? Ay, hindi ko pa pala naibigay. Dali. Ipakita ko muna. Ito po yung budget na sinasabi na 100 billion na in-insert. Tapos ipakita ko rin sa inyo yung veto message ni BBM na yung kanyang veto ay hindi yung 100 billion na insertion. Kaya mali po si Auntie Claire sa pagsabi na may binito 194. O ito muna, tingnan muna natin, mali po yung 194 na sinasabi niya.
ito, makita mo, ang programa total na insertion is 100,055,970,000 pesos. Ang DPWH projects na ipasok ay 81,287,503,000 pesos. Ang binigay na budget para sa ibang mga opisina ng pamahalaan ay 18,768,467. Tingnan niyo po sa screen yung upper right-hand corner. Upper right-hand corner, makikita niyo po yung nilagay ko. Na yan po ang budget na hiningi ni BBM na i-insert during the Bicameral Conference Committee. All right. Tingnan natin isa-isa. O yan, 100 billion, may 300 billion to sa Alaminos, San Pablo City Bypass Road. Tingnan natin sinong congressman dito. Alaminos, San Pablo. Alaminos, Laguna, Batangas. Ha? Sandali. San Pablo City, Alaminos, Bypass Road. Tapos Laguna. Sino kaya ang Alaminos? San Pablo. Laguna is who is the congressman of Alaminos, San Pablo, Laguna. Ito, may sagot na tayo. Si Loretta Amben is amante. Lakas Inyo CD, partido ni Martin. Ito ayan, malaki yan. Palakihin pa natin. Ayan. 100 billion Tapos ang pinakamalaking programa dito is 300 million. Ang kasunod na malaki is Junction Minas Road, Alcate Bridge, 232 million. Million. Tapos may 300 million dito, Package E, Diversion Road sa Bacoor, 300 million. May 350 million, malaki to. Bawan, Diversion Road, San Pascual, Bawan, Batangas City. Sino bang congressman dyan? Nako, kay Jervil Luistro. Distrito ni Jervil Jinky Luistro. Distrito. Ang laki ng pondo ng proyekto binigay nila 350. Ngayon ito naman 350 din. 4 na 350. 4 times 3, 1,200,000 plus 2, 1,400,000,000. 1.4 billion ang proyekto ni Jervil Luistro. Grabe. Walang akap kung wala si speaker. Grabe Mga pinagpala kay BBM mga ito kasi proyekto ni BBM Singit to ni BBM 800 billion million sa Bangged, sa Abra. Kay Lucas Bersamin ito. Page number 634. Meron pang page number kung saan makikita. Yung 4 na 250, kanina saan yun? Slope protection, Adela, Agsalin, Bungabong, puro mga Mindoro. Grabe ito yung mga Mindoro na dami-daming proyekto. Sa Candaba, Pampanga, ano ba yun? Kabigaan, Apurawan. Asa may Apurawan? 1, 2, 3, 4, 5. 1.25 trillion, billion na flood control project. Sinod. Ang dami, para 250 million, 300 nauhan. Panay Mindoro. Ang dami, puro 250, pinakamababa.
Ang ilang 250, karamihan may isa 300. So ilang 250 to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 na 250. Nako, ilan to? 4.25 billion. Grabe ah. Tapos may 300 million. So 4.55 billion. So nakita nyo yan, ladies and gentlemen. O ito pa. Saan ito? Mindoro, Mindoro ito, no? Grabe ang lalaki. Kaya pala malalaki ang sa Mindoro. Malaki ang kan. Nagla-live. Ito, 600 million. Sa Abra na naman. Grabe. Kaya pala. May 800 million. Sa Tayom, sa Ilocos din. Abra. Dalawang Abra, 1.4 billion. Grabe, kaya pala pina-insert sa kay Lucas Bersamin. Ngayon, ito naman, malaki, sa Palawan. Ito naman, Palawan, 250, bali, 5 na 300, 1.5 minus 1.4 billion. Sorry. Grabe. So, tingnan nyo yan, ang lalaki na mga proyekto na ito po yung mga proyekto na pinasingit ni BBM. Tapos, ang depensa nila, ni Auntie Claire, ay, sa Abra, 800 million na naman, Grabe. Ano sabi niya yung kan? Hindi ka pwede makasabi, awanti kwarta sa Abra. Grabe. Pag makita ni Manong Chabi to, gagalit ito. Gagalit ito. Ito. Grabe. Yan. Paano yan? Tapos, ito, mga singit, Philippine Coconut Authority, 1 billion. Sa massive coconut planting, coconut fertilization program, 1.8 billion. Sa National Electrification Administration, 2 billion. National Housing Authority, 1 billion. Sa Comprehensive Integrated Housing Program, tapos another 1 billion. Sa Resettlement Program for ISF affected by the Supreme Court Mandamus cleanup. Tapos, Office of the President, 5.4 billion. ASEAN Summit. So, Department of Information and Communications Technology, 5 billion. DICT, 1.5 billion. Yan po ang pinasingit, ang pina-insert. Tapos, ngayon, ang depensa po nila ni Auntie Claire ay hindi daw totoo itong 100 billion na insertion sa bicameral conference. Dalawang depensa nila dito. Ang unang depensa nila ay ganito. Hindi po pwede mangyari yan na magpa-insert si BBM sa bicameral conference committee na level. Kasi ang alalahanin niyo po, ito po yung proseso sa pagsagawa ng budget natin. Magsimula po ang budget dito sa NEP, National Expenditure Program. Sa NEP po, ayon po sa Section 22 ng Article 7, ay exclusive power po ng President ang mag-propose. So, doon siya naglalagay sa NEP kung anong gusto niya pagkagastusan. So, ang sinasabi ng argumento nila ni Amina Pangandaman, ni Attorney Claire Castro, si Vince Dizon, at ang iba pa mga makakamping, yan ang argumento nila, lalo na si Ma'am Cielo Magno, si Heidi Mendoza, imposible po na mangyari na si BBM ay magpa-insert
kasi kaya naman niya ilagay lamang niya sa National Expenditure Program ang gusto niyo mga proyekto. So ang kasunod na proseso, pag nailagay niya na sa lahat ng gusto niyang gagastusan sa National Expenditure Program, ipasa ngayon sa House of Representatives. Ang mga congressmen, may kanya-kanyang gustong project, tatanggalin ang ibang mga proyekto ni BBM at ipalit ang kanilang gusto. Hindi po pwede na magdagdag ang mga congressmen kasi bawal po sa Section 25 ng Article 6 ng ating konstitusyon na nag-uutos na bawal dagdagan kung magkano nilagay ng presidente na presyo ng pagkagastusan para sa kasunod na taon ay hindi pwede dagdagan. Kaya para mailusot ng mga congressmen ang kanilang mga programa, alisin nila mga programa ni BBM. So ang ibig sabihin, kapag nilagay ni BBM, ang gusto niyang i-insert sa NEP pa lang ay magdidelikado na pwede tanggalin ng mga congressmen ng mga hakog o di kaya sakim. Ibig sabihin, yan po ang katibayan na hindi pwede magsabi, maka-assure na sila na si BBM kung anong gusto niya mailalagay ay masusunod. Hindi. Kaya nga doon siya sa dulo nagpakabit para wala ng problema. Kaya nung nilagay, kung ilalagay niya dito, tatanggalin din niya ng mga congressmen. Pagkatapos magawa ng congressmen, ang inaprubahan nila, ipasa sa Senado. Tatanggalin ng mga senador yan. Kasi kani-kanya sila may sarili-sariling pet project. At alam mo naman, pag project, mayroong porsyento. Kaya ganun ginagawa nila. So pagkatapos ng version ng bill, ng budget bill na ginawa ng House of Representatives at saka Senate, ay magkaiba yan. Hindi magtugma. So kailangan magtugma. So, wala namang nakalagay sa Constitution natin na may tinatawag na Bicameral Conference Committee, pero dahil sa kailanganin at kailangan pagtugmain ang mga nagkontra-kontra ng mga bersyon ng batas. Ang unang ginawa ng batas ng House of Representatives ay iba namang nakalagay ng mga project control doon. Iba naman ang sa Senado. So para magtugma-tugma, mag-usap sila ngayon. At magbubuo ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. May representante mula sa Senado at representante mula sa House. Magkita-kita sila, mag-usap. Pag mag-usap sila, may tinatawag din na horse trading. Ganito yung mangyari. Kakausapin ni Saldico at ni Martin Romualdez, si Senate President Chis Escudero at saka si Grace po na chairman ng Finance Committee. Ang counterpart niya sa House ay yung chairman ng Appropriations Committee na si Saldico. So, magbigayin sila. Sabihin ni Saldico, may girong kasi ito gusto si BBM na ipasok na 100 billion pero hindi ito na isama sa pagsimula ng budget. Hindi na nasama sa House na inaprubahan at sa inyo rin sa Senado hindi nasama. So, makiusap ako ngayon na para maipasok natin ito kay Presidente ito. Ganun gagawin ni Saldico at saka ni Romualdez. Tatanong ngayon si Chis Escudero at saka si Grace po, kung papayagan namin yan, ano naman ang ibibigay niyo sa amin? O sasabihin naman ni Romualdez at saka ni Saldico, boss, bigyan namin kayo 5 billion na akap at saka ayuda, bahala na kayo dyan. Siguro okay na sa inyo yan. O di ganun nagkasundo, ganun nga ang nangyari para sa 2025 na budget. So, ibig sabihin, doon sa Bicameral Conference, small committee lang ang kausapin ni BBM. Tapos na. Tapos pinsang buo pa niya si Romualdez. Kaya hindi sisingaw. Pero kung sa NEP niya iumpisahan ilagay, mabatanggal yun. Hindi siya makasiguro maipasok niya. Kaya po ang unang argumento nila ni Auntie Claire, ni Amina Pangandaman, ni Vince Dizon, at saka sino pa mga kakampi lang, mga kakampi kasi lang mga kakamping o kakampi mga vloggers kagaya ni Mima Alicia, si JDB Comments, si Insurrecto, saka si Bad, kakampi pa nila din si Bad, si Batang Maynila 2H, kakampi din nila. So nagsasabi sila, ang kanilang common na depensa para kay BBM, hindi ko alam bakit dinidepensa nila si BBM. Ano ba meron kay BBM? So ngayon ganito, kung si BBM talaga nagsingit, bakit? May kaya naman niya ipasok sa NEP.
Na-explain ko na sa inyo, kung ipasok niya sa NEP, walang kasiguruhan na maipapasok ng tuluyan. Kasi tatanggalin nga. Ngayon, para maipasok, sigurado siya na walang sabit, doon niya sa Bicameral Conference Committee, kausap niya ng pinsang buo niya, si Saldico, at bahala na dumiskarte si Romualdez at saka si Saldico kay Grace Poe at saka kay Senate President Chis Escudero. Madali lang. So, ibig sabihin, talagang totoo na papasok at talagang totoong mangyari at pwedeng mangyari na sa insertion lamang sa Bicameral Conference Committee magagawa. Ibig sabihin sa akin po ay hindi niya yan, hindi mo na kailangan maging matalino para maintindihan mo yan. At ang gusto niyo ipapakita, kumakampi pa kayo, mga anti-DDS, kumakampi pa kayo doon kay BBM, ang inyong pagkampi doon sa kabila, isa lang yung inyong battle cry, huwag lang si Sara. Wala tayong magagawa siyang Vice President. Bakit? May mas magaling pa ba kay Sara? May maitutulak ba mas magaling pa kay Sara? Huwag mo sabihin si Rapi Tolpo, si Erwin Tolpo, si Risa Hontiveros. Wala yan. Wala mga competence yan. I'm sorry to say that. So ngayon, ang isang unang depensa nila ay tumba. Hindi pwede mangyari. Next defense nila, si Vince Dizon ang talagang nagsha-shout out. Paano mangyari na si BBM ang nagpa-insert? Siya nga ang nagpa-imbestiga. Siya nag-appoint ng Independent Commission on Infrastructures. Ang sagot po diyan, Vince Dizon, you are not free to speak, because if you will speak freely, you will not be giving that answer. Bakit? Ginawa naman ni BBM yan para hindi siya mahalata, kunwari siya nagpaimbestiga. At ang katibayan na diskarte lang ni BBM yan ay ang katotohanan na sikreto niya lang ang mga investigasyon ng ICI at wala siyang ibang nilagay. Hindi siya naglagay ng galing opposition. Hindi siya naglagay galing mga imam, mga pare, mga protestants, na mga obispo o bishops o mga pastors. Dapat may kasama dyan para naman hindi mabahiran ng pagdududa. Di ba? Kung tinatago mo, ibig sabihin, may baho. Ayaw mo sumingaw ang baho, BBM. So, these two things are my proofs that indeed what is being said by Saldico against you is true, na pinipilit mo siya ipasok ang 100 billion na inserted projects kasi 25% ang kikitain mo dyan, BBM. At sinabi ni Saldico, ang ibinigay sa iyo ang 25 billion, which is 25% of 100 billion. Ikaw lang nga nagbulsa nun. Sinabi pa nga niya, kahit si Romualdez, walang kinita doon. Kahit si Saldico, walang kinita doon. Ang 25 billion na punta lang sa inyo, BBM, tsaka ni Lisa. So, ibig sabihin, dalawa na, natumba ko ng argumento niya pangalawa. Ano pa bang argumento ninyo? Sasabihin ninyo, that cannot be believed in. Kasi hindi naman yung sinumpaan. Dapat kung totoo yung sinasabi mo, umuwi ka. Okay, sa aspeto na umuwi. Uuwi ka ba na papatayin ka rito? Siguradong papatayin yan. Kaya ang advice ko kay Saldico, pwede naman mag-video ka lang. Ito nga, nag-video na nga siya. Pinakita niya sa video mga ebidensya niya. Pangalawang video niya, pinakita niya mga mali-maletang mga pera na kinuha niya sa panahon na nagde-deliver. At ang delivery niya mula pa ng 2023 na budget, 2024 na budget, 2025 na pinakamatindi. So, ngayon, ang mga video na pinakita niya, ladies and gentlemen, you must know, tanong mo sa mga anak ninyo na mga IT, experts sa IT. Pag kumuha po kayo ng litrato o di kayo ng video, magre-record ka agad sa litrato at video ninyo kung gamit yung inyong cellphone. Magre-record sa properties. Anong nakalagay sa properties? Nakalagay kung saan, anong coordinates,
anong longitudinal coordinates, anong latitudinal coordinates, kumbaga ang GPS. Kapag nag-on ang location mo sa cellphone, kuha ka agad dyan kung saan, mga nakapangalan pa kung saang lugar. Maliban sa nakalagay po ang geotagging. Ang geotagging kasi, imaginein mo ang mundo, Y and X and Y coordinates, kung magaling ka sa algebra. Ang Y, yun mula sa South Pole papunta sa North Pole. Tapos sa equator, iyan ang X. Sa equator, kung magkita yung equator at saka longitudinal, ang tawag yan, yan ang zero kung sa X and Y coordinates. Pag umakyat ka, positive. Pag bumaba ka, negative. At kung sa equator naman, going to the right, positive. Going to the left, negative. 360 degrees yan. Ang nakasulat yan, hindi number para sa X and Y, kundi number para sa degrees to the left or to the right. Dahil bilog ang mundo, 360 degrees. At kung location mo sa cellphone ay naka-on ang location services, kahit anong cellphone mo, pagkuha mo ng litrato, nakadikit na kagad yan kung saang lugar mo kinuha yan at anong oras eksakto hanggang sa segundo nakalagay dyan. Kaya hindi ka makakalusot dyan sa mga ebidensya ng mga video at saka litrato. Pinakamataas na uri ng ebidensya ang video at saka mga litrato. O yan. Pag umuwi siya dito, kung kalma na ang sitwasyon at hindi na siya, may protection na siya, ay pwede niya ngayon ipresenta sa korte yan. Saka palang malaman natin kung ma-confirm kung totoo o hindi. Pero sa ngayon, na wala pa, nasa labas siya, anong silbi niyan? Laki ng silbi. Hindi man magagamit sa korte, magagamit naman sa politika. That is an atomic bomb kung sa politika pag-usapan. Kung political purpose lang, that is sufficient. Maniniwala ng tao dyan. Kasi unang-una, alam naman natin ang kalaban lang natin kung may AI ba yan. Ngayon, ang pangkontra sa AI, pag nakita mo, chinik ko po, yung Facebook page na pinagkukunan ko ng video ay naka-check ng blue mark, blue check. Kapag may blue check ang yung Facebook page ni Saldico, ibig sabihin authentic, genuine niya yun na Facebook page. At kung genuine na Facebook page, siyempre lahat ng in-upload niya yun ay genuine din. So nakaintindi na kayo, kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo para malalaman nyo kung gaano nakakapagod tumayo. Kaya pwede ko na kantahin nyo kay Glock 9, di ba? O kinakanta nga ni Kiko Barsaga hanga ko sa batang yan. Kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo mamyaw-meow-meow. Baka kayo mamyaw-meow-meow. Oh. Kaya, yung argumento niyo dahil hindi na nag-affidavit, sinabi pa ni Dave Gomez, Dave Gomez, magpa-advise ka kay Attorney Claire. Wala, pag-affidavit, hindi judicial authority. Ang judicial korte po yun, Dave Gomez. O, pareha pa naman tayo kalbo, mga bright. Pinahiya mo lahing kalbo, Dave Gomez. O sabihin mo kay Auntie Claire, maganda pa naman yan, matalino pa, kasi naka-masters pa yun sa College of Law. Graduate ng UST yan, magna, cum laude yan. Magpatulong ka dyan, hindi po judicial authority ang tawag dyan. Affidavit na simple lang yan. Kung gusto mo i-judicial affidavit o sa kapili mo gawin, affidavit ka pa rin ng mga notaryo publiko at pipirmahan ng nagtanong sa iyo na abogado. Pero hindi na kailangan pipirma dyan ng korte, ang judge. O ano pang ibang kaninong mga kwan? Ang inyong mga rason. Kumo daw, bakit na taon sa panahon na nagdeklara ang iglesia ng 3 araw na rally? Hindi ko na alam kung bakit na taon. Siguro, baka si Saldico ang nag-isip na itataon. Wala tayong magagawa dyan. Kung si Saldico, kung gusto niya itaon yan, siyempre gusto niya rin, kung ako naman si Saldico, gusto ko yung maximum effect. At kung gusto ko maximum effect, doon ko itataon ko yan na ilalabas. Bukas na maglalabas yan ng pangatlong part ng kanyang video.
Imagine lang yung unang part nagsasabi, may nilabas siya ng mga dokumento. Pinakita ko sa inyo kanina. Iyan po mga dokumento ng mga insertion na gini-request ni BBM. At nakalagay po daw dyan, nakalagay po yun sa tinatawag na brown leather bag. Brown leather bag, ano ba yun? Tapos sa Singapore sila, pauwi sila. That was May 22, 2022, katatapos ng election sa Manila, na kung saan nanalo sila sa Smart Magic, at uwi na sila. Pinahabol pa sa PSG, dun sa hotel. Ang bag, sinabi pa, mawawala na lang kayo, maiwan na lang kayo, wag lang yung bag. Grabe. At doon daw nanggaling sa bag, yung 100 billion na insertion kinuha at kinopya ni Saldico. At nilagay ngayon sa, pinasok niya sa Bicameral Conference Committee. So, yan po ang nangyari. So, ngayon, kung yan ang pangkontra nyo, bakit naman nagkataon? Well, whatever it is, whether it was intended or not, the fact remains that if you are telling the truth, that doesn't matter anymore. Ganun na po yan. So ngayon, ito po ang aking nakuhang information. Ang mga member po ng iglesia na dadalo bukas ay hindi lang galing Luzon. As far as Mindanao, nung last week pa sila, lumipad ang iba sumakay ng barko papunta rito sa Maynila. That is how strong the Iglesia ni Cristo na how well organized are they sa paggagawa ng kanilang rally. Actually, gagawin lang, peace rally lang naman, hindi naman sila lulusob sa Malacanang. And just to express their disgust, their unconscionable disgust, tapos may flaunting of wealth pa kayo during the period of acute public want. At remember, one thing, anong mga ebidensya ngayon na bagsak, bankrupt ng gobyerno natin? Number one, naging 60 pesos na ngayon ang $1. From 56, umakyat ng 60. Ibig sabihin po, hindi maganda pag-manage ng ekonomiya ni BBM. Pangalawang, makita mo na indikasyon o pruweba na mahina ang ekonomiya natin ngayon ay ang katotohanan na nagtataas, naghahanap pa ng mga buwis si Ralph Recto. Bakit kailangan maghanap ng ibang mga buwis? Para sisikapin mo na marami makolekta para may suportahan nyo ang inyong gustong gagastusin. Oh, number 3, indication, nagbenta kayo ng 25 tons na gold. Equivalent to 140 billion pesos. Para saan yun? Dapat sana tinipon natin. At huwag natin ibenta ngayon. Nag-times 7 na po ang value ng gold ngayon after you sold it. Dati, siguro mga 2,000 lang ang per kilo. 2 million per kilo. Ngayon, ang kilo ngayon, siguro umabot na 7 times 7, 14 million na ngayon ang kilo ng gold. So, ibig sabihin, nawala kayo. Nalugi tayo ng 5 million bawat kilo. Ang kasunod na pruweba, na proof, na talagang bagsak ang inyong koleksyon sa mga buwis ay ang katotohanan na kinuha pa ninyo ang 90 or 89.9 billion na pera mula sa PhilHealth. Indikasyon yan. Next is, yung kinuha pa ninyong 117 billion mula sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba yung PDIC? Ang PDIC po ay isang insurance company na government kung saan ang kanyang papel sa buhay ay kung sino ang mga bangko na pribado na magsasara ay sila ang magbabayad sa depositor. Okay? So kung ganon, kung nakalagay ang tinatawag na mga, sino ba nagbabayad? Kaninong pera pala ang ginagamit pambayad sa mga depositor ng mga nagsara na bangko? Pera po yan ng mga pribadong bangko, hindi po pera ng gobyerno yan. At hindi ka kasama dyan government banks, hindi po kasama dyan at ang mga land bank, mga DBP. Kasi may sarili naman silang garantisado naman ng pamahalaan natin ang kung magsara man ng DBP o land bank ay babayaran ng gobyerno. Pero yung mga pribadong bangko, kung magsara, kailangan isauli ang pera ng mga depositor. Kaya ang lahat po ng mga pribadong bangko
ay nagbabayad ng tinatawag na premiums every year. At naipon na kinuha pa nyo 117 billion. Ay nako. Ano pa bang ibang ebidensya? Tapos kunwari kayo yung utang na trillion po, 17.5 trillion ng utang natin ngayon. Para mababaan ng konti by 200 or 100 billion, kunwari nagbayad kayo. Pero saan nyo kinuha pang bayad? Kinuha nyo rin sa mga kinuha nyo sa mga GOCCs. Ang purpose ninyo ay para ipakita ninyo sa nagpapautang na pwede pa kayo mapagkatiwalaan. Kaya ginawa nyo yun. Ang pinakahuling indikasyon o pruweba na masasabi ko na proof na bumabagsak ang ekonomiya natin ay yung kalahati na lang po ang ibinibigay na subsidiya binibigay ng gobyerno natin sa mga GOCCs natin. Kalahati na lang. Hindi na umabot sa mga 100% na para itayo sila dyan. Kaya ganun. O ngayon, di matutuloy naman ito mga online gaming kasi yan ang pagkukunan nyo ng pera. Imbis na tanggalin natin ang mga tao natin sa pagka-adikto sa mga sugal. Yung mga scatter-scatter na laro. Yan po ang mga binabanggit ko na mga pruweba na hindi competent si Bongbong Marcos maging presidente. Mismo tatay niya nagsasabi, kapag ang presidente, sabi niya, kung may anak man ako na papayagan ko tumakbo pagka-presidente, kailangan siya ay nakatapos ng pag-aral, kailangan hindi siya adik. Pakinggan natin uli yung sinabi ni Apo Lakay nung araw. Parang siya, manghuhula eh. Pakinggan niyo sinabi ni Apo Lakay. Nung araw pa to nag-speech si Apo Lakay kasi unintended. Hindi niya alam, ang anak niya tatakbong presidente yung bandang huli. Ito pakinggan. News, mga kababayan, kumakalat ngayon sa social media ang nakakakilabot na hula. Isang lumang talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang muling nabuhay. Tila nagbalik mula sa nakaraan at malinaw na inilarawan ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro. So, nangangarap po si Apo Lakay na ang isa man lang sa anak niya dapat sana ay nag-abogado at nakapasa sa bar exam. Actually, dapat si Amy Marcos na yun eh. Ang problema lang, hindi naman nag-take ng bar exam. Nakatapos ata to sa UP, College of Law. Hindi naman nag-take ng bar exam. At saka si BBM, college dropout. Hindi naman natapos sa London. London pa nag-aral ito, pero hindi pa nakatapos. Ang kasabihin ni sa kanya, ni Marcos Sr., ano ka ba naman anak? Sa college, hindi ka na sa eskwela, hindi ka nakatapos. Pati pagka-presidente mo, hindi ka na rin nakatapos. Ay, nako. Pakinggan natin si Apo Lakay. Pwede kong patakbo yung presidente. May advantage ka kasi kung ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Pabaksak ang Nakakahiya ka, BBM. Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate ang mga kandidato na ayaw makipagdebate gaya mo, BBM, ano sabi ng tatay mo? Kampanya. Ibig sabihin, wala siyang plataforma. Walang plataforma. O sabi ng tatay mo? Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi ka alam paano maging presidente ng Pilipinas. Influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ano kami daw influence peddler sa Malacanang? Lulukuhin ka lang mga bulong dito, bulong doon. Ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit isang drug addict. Drug addict? Alam niya ba na drug addict ka? Grabe, pinatamaan natin. Sibong kasi ang alam ko, may kaklase si BBM na nagkwento sa akin nung kaklase niya sa Lasal Green Hills. Ang nagsasabi na noon pa lang daw ay addict na, hindi na pumapasok sa school. Pero
pasado sa mga subject kasi takot ang lahat ng teacher sa Lasal Green Hills na ibagbagsak siya. Walang degree. Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Sabi ni Apolacay, anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto ninyo ay magsisilbing magnanakaw? Nako, Unitives, patay. Nahulaan talaga ni Apolacay. Ang galing mo maghula, Apolacay, kung saan ka mang parte ng langit. Kayo bahala. Breaking news. Yan. Ano yan ha? Hindi AI yun. Lumang ano yan. Lumang ano na yan. Lumang mga video. Nakakilabot, no? Alam ni Apolacay mangyari sa anak niya. So yan po ang ating mga sinasabi na talagang babagsak ang presidente na adik, walang diploma, sabi ng tatay niya ni Marcos Sr. Hanggang dyan lang muna tayo at mag-set out ako. Ito. Si Alan Saos. Sabi niya, kundi lang sa sobrang bait ni BBM, tiyak walang makakalis sa posibleng kasuhan. Ay, magkumaso na siya kung gusto niya. Angel, yes, that's the claimor now. Eljon 25, Mayong Gabi, attorney. Armando Villas, gaba na ang nahitabo sa ila, attorney. May abot na ang panahon na magbayad na sila. Crazy Brooks, good evening, Dr. Toto Causi. Papa Rod, buhay ngayon yung mga trolls ni Adik. Eljan 25, mabait si BBM dahil weak talaga siya, incompetent to be a leader. Tapos, Conley Poig, actually, isang pruweba pala ngayon, bumagsak ang stock exchange natin. Nung magpalabas si Saldico ng mga video, bagsak. Love TV. Sabi ni Connie Pawig, open your eyes. Don't be two-faced. Amen, Mr. Ko. It takes one to know one. Meaning, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Pero ang sagot ko dyan po, Connie, ay ano na po siya ngayon, si Robin Hood. Bicolanong Robin Hood. Bicol Express. Love TV Patrol. Norjen Bajin. Mabuhay ka, Zaldico. Norjen Bajin, kahit galit ako sa iyo. Ilonggo, ganun talaga kapag wala kang alam, hindi mo kaya i-handle ang tao mo. Arman Domingo, ulul ka ko, demonyo kang animal, magsama kayo ng mga Duterte sa impyerno, demonyo ka. Chrissy Brooks, Arman Domingo, ikaw ang ulul. Hiljon, Arman, si BBM ang isama mo muna. Norjen Bajen, kahit galit ako sa iyo dahil naglabas ka ng statement na makatotohanan, medyo humupa ang galit sa iyo. Mabuhay ka, Saldico. Ayan. Eve Angel, si BBM may nagmamaniobra kaya yung line ng anong nangyari, Lisa Tamba, tandem behind it. All kakaawa din. Well, natumbok mo. You are absolutely correct. Robert Bielsa, alisin si Soto bilang SP para maalis din si Lacson. Mark Collies, aman siguro adik kano. Si Arman adik. Yaljan. Kaya nga lahat ng pronouncement ni BBM wala sa ayos. Not realistic. Kaya nga bodol eh. Chrissy Brooks, sana sa part 3 sabihin ni ko kung magkano ang binayad sa ICC ng kidnap kay FPRRD. Tapos, saan ba to? Ito, Pastor Rodi Rabi, good morning. Good morning pala, Dr. Kausi. Good evening po, Abe Angel. Good morning na nga pala, alas 12 na pala. Abe Angel, galing mo toto, saan mo nakuha yan mismo? Pala FM, hindi pabor, BBM ng presidente.
Brad Pitt, sana pinanood muna yan ni Sara Duterte bago siya nag-decide na maging ka-running mate niya si BBM. O nga Rode Rabi, Pastor, stay safe, sabi niya. If Angel, Gayong, sayang dapat doon pakinalat yan. So, Nana Tila TV, TBBM ang sinasabi ni Apo Lakay. BBS Las Vegas, marinig ng mga loyalistang yan, aawayin nila si Ferdinand Marcos Sr. Kawawa kagaya ni Amy, inaaway nila. Rodi Rabi, Pipito, alam mo, wala rin kwenta ang pag-away nila kay Amy. Kasi nanalo si Amy, ibig sabihin ko konti lang yung number ng loyalista. Bakit nanalo si Amy nung sinuporta ni Sara Duterte? Dagdag bawas. Talaga magaling si Marcos. Pati sa mga boto ng mga dapat manalo, ang PDP kandidato, pinagawa niya. Tapos, yan bahutot. Brad Pitt, Alex Mangupag, di ko akalain didiis ka na rin pala. Ay wala problema kung magdidiis ako. Ay okay naman, mas maganda kaysa BBM. Rodi Rabi, kaysa yung kakamping na kumakampi kay BBM. Walang kwenta po. Alex Mangupag. Na Rodi Rabi, BBM is incapable of enrolling this country. BBS Las Vegas. Sana iparinig nyo yan sa rally. Maya and Eli, si Sara susunod na hihimas ng kulungan. Rodi Rabi, BBM is addict, bangag, and robot president. Liberty Aguilar, Jess Pontillas. Okay na, Marcos kaysa kay Dotae na pinapatay Pilipino. Yung pumatay kay Kaper Silapid. Sana Toto na nahuli na. Si BBM po nagpapatay kay Percy Lapid. Malamang hindi ko sinasabi pero inisip ko lang si BBM. Kasi bakit? Hindi pwedeng Duterte. Bakit? Sino ba may control kay Bantag? Di ba si Marcos lang? Si BBM? Kasi siyang presidente? Wala namang epekto yung panahon na yun na hindi na presidente si Duterte. Nandun siya, pipilay-pilay sa Davao. So, naintindihan mo na Jess Pontillas. Carlos Pinoza. sorry, may ubo ako. May ina pa si Laila Dilima. Mas may bayag pa kung ipambing kay Saldi ko. Sino ang mas mukhang halimaw? Si BBM o si Rodrigo? Demonyo Duterte. May nabalitaan na ba kayong pinapatay si BBM? Marami na po. Marans Villena, tama, BBS Las Vegas. Walang ibang maging president kapag matanggal si BBM kaya si Sara. It is what it is. Siyang vice president, wala ka po magagawa. Crazy Brooks, INB, Brad Pitt. Crazy Brooks, hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes. I can see your smile. You're all I've ever wanted. My heart is open wide. Don't you know just what to do? Okay. Eljan 25, Jess, papaano yung pinapatay ng mga adik? Okay lang sa'yo? Okay. O yan ha, may Gcash ako dyan. Kung gusto nyo tumulong sa akin, nasa inyo po yan, tatagapin ko. Kasi 15,000 ang kailangan ko ma-file competition sa Supreme Court para hingin ko sa Supreme Court na bawalan ng mga congressman at saka mga senador na mag-insert ng kanilang budget. Next is Nieves Janet Ursua. Hello, Sir Toto. Watching from Ilocosur. O yun, mga teritoryo ng balwarte ni Manong Chabit. Crazy Brooks, generation ng magnanakaw, ama hanggang apo. Pipito, may lakas pa sila. Sino bang pumatay kay Julio Nalondasan doon sa Batak? Eh, nakalusot lang si Apo Lakay kasi kulang ebidensya. Dagdagan pa noon, top notcher pa siya. So, sinabi ni Justice Laurel na sumulat ng decision, it can never be imagined how a bar top notcher could have authored the killing. O yun, because of that, there is doubt that Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand E. Idrarin Marcos was the one who shot Julio Nalondasan while Nalondasan was looking over his window
of his house. Pinanood niya mga nagpaparada, mga protesta, katatapos na ng eleksyon sa pagka-congressman sa Ilocos Norte. Yun po, si Marcos Sr. ang bumaril. Tapos pinatunayan na kiniklaim nila, how could it happen that it was Ferdinand Israel Marcos who shot Julio Nalundasan dead when at that time Marcos Sr. was studying at the UP College of Law? Ganun ang argumento nila. Pero ang totoo niyan, wala siya sa UP. Kiniklaim na nila na sa UP College of Law siya. At dagdag ngayon, sabi ko nga nagtap siya sa Bariksam. Tapos, sinintensyahan siya ng Court of First Instance sa Ilocos Norte si Marcos Indralin, no? Si Indralin Marcos. Tapos, inapilan niya hanggang sa Supreme Court. Supreme Court na po nag-absolto sa kanya. So, Peter Aludino, umarangkada mga trolls in Bangag. May lakas pa sila pumunta sa simbahan, buti hindi na silaw sa loob lahat. So, Crazy Brooks, Marcos magnanakaw, no, until forever. The Eye of the Tiger Dragon, red alert ngayon ng mga trolls ni Bangag. Brad Pitt, the Marcoses and Romualdez are thieves in their family. Pipito, kaya nga pinay squad yung inchik na si drug lord na tatay ng tatay niya. Kasi si Limsing yun, yung drug lord na inchik. Kasi alam niya, nag-cocaine user ang anak niya. Wagapla. So Brad Pitt, the Marcoses and Romualdez had descended from robbers. Ano tawag? Arubo. Love TV Patrol. Tapos Southern Cross, si Luistro. Love TV Patrol, Carl Espinosa. Katoto Kausing, you're entitled to your own opinion if you feel PBBM is not the kind of president this country needs. I didn't vote for him. Much more, I hate his father. Okay. Love TV Patrol, Duterte, Ramil Vergara, Luistro Dorobo yan. Brad Pitt, would you agree to be a BBM blogger if you were paid a lot? To tell you the truth, I was recruited to be a Romualdez blogger. But I did not accept the offer. Yan, katotohanan yan. Carl Espinosa, however, I respect those people who believe he is better than his father, for he is doing well compared to Rodrigo Duterte. Pipito, di pa kayo nasog pamilya sa simbahan, mga Marcos, si Junior, mula Araneta, Sandro Bibima, Yawa. Noel Francia, attorney, matagal na pong tapos ang Alaminos Bypass Road sa Calamba, Laguna, worth 300 pesos. Panahon ni Marcos Sr. Baka iba naman yan. Baka bago na. Baka siyempre, panahon po ni Marcos Sr., sira na yun. So meaning, kinopya lang, ay manamang, no? Dinoble, wala. Tapos ghost control, ghost project. No? Pwede mangyari Noel Francia na ghost project. Jorim, BBM certified magnanakaw. Noel Francia, Buendia flyover at Balite Drive, matagal na rin tapos yan. Panahon pa ni Marcos Sr., kinopya lang ng name ng project ng tatay niya. Tapos dinakaw ulit ang pera. Naku, grabe. Hellsam 08, yung mga troll farm ng admin sa YouTube man or sa FB man, iba pa yung mga vlogger na bayaran, activated agad, highly organized, malaki ang pundo. Grabe gobyerno, sindikato talaga, malapit na ang karma ng amo niya. Tapos si Carl Espinosa, bumagsak man ang presidente na walang tinapos at adik. Ano naman ang kabutihan idulot nito? Hamak na nasa mabuting kamay ang Pilipinas kung ihambing kay Rodrigo Duterte o lalo na kay Kung Sara. Hindi mo pa nasubukan si Sara. Huwag ka magsalita ng patapos. Tapos Bal Nudura, walang duda na marami talagang ghost project to cover up the amount. Alam mo yung sinasabi na kung si Saray, wag na lang hayaan na lang si BBM. Alam mo, naratibo yan ng mga kwan. Naratibo yan ni BBM at binili naman ng mga taga-kakamping. At declare and the BBM administrator should be thankful for bogus news since it preserved their reputation today. Jumong lal nabayaran kaboy. Brad Pitt and declare and the PBM administration should be thankful for bogus news since it preserved their reputation. Anong ibig mo sabihin?
Simpleng 277. Southern Cross, puwersa na depensahan nila ni PBBM. Carl Espinosa, between PBBM and Sara Duterte, I prefer the way. No, I prefer Sara. The way, trilyon na ninakaw, gusto mo, Carl Espinosa, ano ka, ugok. O, pasensya na, nasabihan tuloy kita ng ugok. Nimisio Calibo, hi. Jen Yap, exactly, bingo. Simpleng 277, Carl, natawa ako sa iyo. Ang Southern Cross, correct Dr. Cao saying the composition of ICI is already questionable. Bugsad ng gandang gabi sir, dapat bumitiw na siya. Southern Cross, there is the second coming of Rolando Galman waiting for Saldico. Simpleng tao, 77. Dr. Toto, pansinin niyo po si Carl, nagpapatawa dito sa live mo. Ayaw si Carl. Mixed vlog, puro patotsada, pauwiin para mapatunayan takot si Ko, baka magkulong pag umuwi. Romel Bengson, naimpagabigat, umaga na. Tirador, Doktor, Attorney Toto. Valerie Serna, Lechen, like Dan po. Simpleng tao, 77. Tapos, Romel Bengson, umabot na kaya sa November 30? Nako. Pilipino ako, the burden of proof lies with the party that makes a claim or accusation. Ang burden of proof po, Pilipino ako, nagagamit lang yun sa korte. Pero kapag ang pag-usapan ay politika, sapat na yun ang video na pinakita ni Saldico. Pipito, duda ba, ayaw ngang i-live hearing, kaya lalong lutong Macau ni Marcos yan. Tapos Pilipino ako, legitimate evidence are the case para tanggapin sa korte kapag ngaw-ngaw ang dismiss lang yan. Ang lehitimo pang ebidensya, Pilipino ako. Doon mo yun kung sa korte na pag-usapan yan. Pero kung for the purpose of political exigencies lang, kailangan natin ng mga optics, kailangan natin ng mga katotohanan na lumalabas sa video. Ganon. Ibang usapin naman yun, yung kung pupunta ka na ng korte. Okay? John Dubs, naka-block ang mga access road na dadaanan sa rally. Ano ba? Paano gagawin? Maglalakad tayo na malayo? Paano gagawin kung ganon, kung naka-block? Pilipino ako, simpleng tao, Pilipino, ako na mawalan ba ng sahod kapag bumagsak ang admin? Pipito, naka-off ang location ng GPS niya. May Diaz, wali yan, kwenta sa pagong. Ako yung GPS pala naka-off ng record, kaya nga hindi niya ni-live yun eh. Kasi kung i-live niya, require ka talaga na iyon ang location mode. Pero kung i-off ang location, at least yung time na nandun. Hindi mawala yung oras kung paano kailan ginawa. Mitch Dub, dami troll na assign sa mga vlog na DDS vlogger. Hayaan mo lang yan sila. Southern Cross, sa ganyang kalaki na crowd, at least 300 ang plainclothes officers sa iba't ibang sangay ng mga law enforcement na nandyan. Hindi rin mawawala ang mga agitators na galing sa... Ang agitators, binayaran niya para manggulo, para may dahilan ang pulis manghuli. Ganun po ang papel ng mga agitators diyan. Hindi naman mga lehitimong tagrarally yun eh. Binayaran ni Lisa Aranita Marcos yun. Mitch Dub, dami troll, ina-assign sa vlog ng DDS vlogger. Pipito, iba si Marcos, hindi nakatay, hindi nakaupo, hindi nakatayo, hindi nakaupo. Nakasubsob sa cocaine. Simpleng tao. Dr. Toto kasing dami trolls dito sa ngayon. Southern Cross meets approximately 2K ang mga paid vloggers at trolls ng administration. Meets Dub, simpleng tao, wag na ngang baka tika i-assign yan. Sila mga vlog ng DDS vlogger. Laki ng bayad niyan. Pipito, ina mo, subsob sa Marcos. Kawawa sa troll na wala ng pending sahod nila. 15 ngayon, sahod kayo. 16 na pala. Pipito, kayo hatay mga troll, no? Simpleng tao, Mitch Dub. Tapos Romel Bengson, sapol na sapol si Junior sa sinabi ni Senior. John Dub, si Bongbong ay nagtapos sa One Ball University. School Bukol, kunting ang panay. Bulakbol. Pipito, ataw ang troll ngayon. High lang ang pahinga sa
send nila ng comments nila. Simpleng tao. So Eric Gale, mga bubong DDS, mga tae, yon troll ito. Pipito, kaya One Ball University, si Tito Soto, Mary Jane Andrade, Ohio, Kuya, Ohio, Judy Alvarez, utak, hipon ka, pinagsasama, tae at utak, Edric Gili. Ismin, good evening po, Sir Toto, sabi ni Auntie Claire, hindi daw po close si BBM at Chico, kaya ginawa nilang sinungaling. Paano naman yun? Paniwalaan ko ba o hindi? Yung sinabi ni Toby Tiangco na ang asawa ni Toby Tiangco ay pinsang buo ni BBM. Pinsang buo rin ni Romualdez. At sinabi ni Toby Tiangco na sa harap niya pinagalitan ni BBM si Saldico at saka si Romualdez. Kasi ginagawa lang, binababoy nila yung project control, flood control. Tapos simpleng tao, sasabihin din sana ni Saldico yung mga natanggap ng kongresista noong pina-impeach nila si BP. Mother Cinti, good evening, Sir Toto. Pipito, Ohio, Gushi, Masi, Mayong aga, tulog aga, singhot kokin. Pipito, alam nga ni Senior na adik anak niya. Simon Jr. kasi high school pa lang nag-addict na eh. Simon Jr. Nunez, naniwala ka kay Saldico kung totoo. Dapat umuwi. Hindi na kailangan umuwi siya. Umuwi lang siya dito kung kailangan na harapin niya ng kaso. Pag umuwi siya na maga, pakapatayin po siya. Simon Nunez, Mintik W5Q. Kalbo, torni ka ba o tanga ka lang? Bahala ka. Pipito, kaya galit sa Inchik na drug lord firing squad niya. Si Marcos, si Limsing, pinaring squad niya. Miriam Simbra Cruz, puro kabasa. Simpleng tao, 77. Paano na lang yung mga namatay sa baha at libo-libong nawalan ng bahay, kamag-anak, kabuhayan, at milyon-milyong nabala sa baha. Simpleng 2, 77. Sabihin din sana yung Saldico.
Hello, namatay ako, no? Namatay yung, yung inatake tayo. Nako. Anyway, tapos naman ako, nagbabati na lang ako. Ang motto ni PBM, magnanakaw pero may dignidad na kunya. Anyway, patapos na rin ako, no? Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Matulog kayo na maaga at mag-attend tayo ng rally bukas. Mag-join tayo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Joel Castro, kapag umuwi si Saldico, magiging pangalan siya ng airport. Di naman siguro. Let's just pray para makatestigo pa siya at masasabi niya kung sino mga mali. O Kondasalim, mapya kapipita sa inyo langon. Kamarang magnanakaw, nagpanik na ang mga uwaminal at adyong pamili na kawatan na pamilyang kontraktor, tinago nila mga luxury car nila. Henry Sevilla uwaminal. Joel Castro, pati si JJ Suarez. Sana may balik ulit pa ang pagkaabogado niyo, sir. You deserve it. Salamat po, Joel Castro. Mercy Narvasa Suzuki, 4936. Nakikinig lang palagi sa live mo, Dr. Toto. Salamat po, Mercy. Minky, sa tingin niyo po ba gagawin ni Ombudsman Remulla ang trabaho niya? Ay, hindi po. Sigurado ako hindi. Dr. Kausing sabi sa ibang vlog ay hindi mag-access sa ibang bansa yung FB ni Saldico. Ganun ba? Ba't na-access ko? Joel Castro, huwag ka maniwala na hindi ma-access. Na-access ko na nga, nabuksan ko na nga eh. So, Kurt Talabocon, well-explained, Attorney Toto, Tirador Kausing, Joel Castro, hello, keep good job, sir. Salamat po. Tapos, na Titay TV, lahat ng maka-BBM nowadays are either stupid or corrupt addicts. Tapos, simpleng tao, Carl, baka troll ka at nakunwari ka lang likes PBM more than Sara. Kunwari, galit ka kay Marcos Sr. at hindi binuto si PBBM. Okay, lahat ng maka-BBM nowadays, okay, nabasa ko na yan. Okay, maraming salamat po sa inyo at for supporting my vlog. Roxanne Monti, otro sub si Lacson, tabon-tabon, Nuna Titay TV, wala nang dignidad si BBM. Binabastos na. Pati nga papa niya di ba? Okay, so Jordan Zamora, Jinggoy, Cheese, Joel, Revilla, Pulong, 51 billion. Yung 51 billion po ni Pulong, Jordan Zamora, with your respect, ang ganda-ganda ng flood control projects niya. Yan lang hindi mo lang. Mali ka ng paniwala mo. Nakikinig ka lang kasi kay Trillanes, tsaka kay Terry Ridon, yung Bicolanong walang kwenta. Hanggang dyan lang muna.